After several hours, napaka-uneasy Perrin ng isip ni Chihiro. Nanginginig Perrin ang kamay niya sa stress dahil alam niyang as of the moment, ginagamit ng mga masasamang tao ang enchanted blades na gawa ng tatay niya. Pero dahil sinabihan siya ni Azami at Shiba na mag-stay put muna siya habang sila ay nagpaplano para sa kanilang next move, meho nababagot na siya. In contrast, ang sarap naman ng tulog ni Char sa sofa, at mukhang nananaginip pa siya na naglalaro siya ng Shiritorai. Pinuntahan muna ni Chihiro si Hinao para magpasalamat dahil kinupkop niya sila. Balikan natin ang lalaking tinalo ni Chihiro the other day. Ang pangalan niya ay Norisako Madoka. Ang tawag sa kanya ng mga tao ay Daruma, dahil sa kakayahan niyang magpasabog ng mga Daruma. Isa siyang undefeated na Supreme Sorcerer, at first time lang niyang matalo kay na Chihiro. Wala sa magandang kalagayan ang relationship niya sa sarili niyang nanay at sister, dahil nga sa mga evil actions niya bilang isang sorcerer. Pero during ng interrogation niya, na-sense ni Shiba sa kanya na meron pa rin siyang mabuting puso deep down inside. Nakapag-decide siya na sundin ang payo sa kanya ni Shiba at magbagong buhay. Tinawagan niya ang kapatid niya, dahil simula ngayon, iiwan na niya ang buhay sorcerer. Gusto niyang ayusin ang buhay niya at mag-reconnect sa pamilya. Nag-decide ang sister niya na pick up in siya at samahan siya para sabay nilang puntahan ang kanilang nanay. Habang naglalakad ng may saklay si Daruma papunta sa kapatid niya, naging thankful siya kay Shiba dahil sa second chance in life. Pero all of a sudden, bigla na lang merong pumatay sa sister niya. Pagtingin niya sa likod ng sasakyan, nandoon na pala si Sojo na nag-aabang. Agad siyang sinaksak ng katana at nagsisisi siya na nadamay pa ang inosenteng sister niya. Ayon kay Sojo, kailangan niya siyang bayaran gamit ang ilang buhay dahil sa recent failure niya. Tinanong ni Daruma kung pinatay na rin ba niya ang kanyang nanay, habang naglalabas ng sobrang daming mga Daruma. Balak sana niyang pasabugin ang sarili niya kasama si Sojo. Pero dahil sa bagal ng proseso, nakalayo na si Sojo bago pa siya sumabog. Isang buhay lang ang binawian niya. Nung moment na iyon, walang malay lang pero buhay pa ang sister ni Daruma sa kotse. Mukhang walang kamalay-malay si Daruma na pinatay pa niya ang sarili niyang kapatid bago pa siya nag-perform ng kamikaze. Mukhang hindi pa tapos si Sojo. Merong isang familiar na sorcerer na pinapapatay ang isang lalaki na may scar sa mukha. Siya ang kapatid ng sorcerer na kayang mag-manipulate ng brain waves. At, napanood pala niyang pinugutan ni Chihiro ang kanyang kuya. Hindi na-appreciate ni Sojo, parang inuutusan pa siya ng isang sorcerer na inferior sa kanya. Besides, kailangan rin niyang i-quench ang kanyang bloodthirst. Kaya kinaladkad niya ito, hawak-hawak sa leeg at wrist gamit ang isang kamay lang. Pero dahil malaya Perrin ang isa niyang kamay, nagawa niyang gamitin kay Sojo ang brainwaves manipulation technique niya na tulad rin ng sa kuya niya. Pagkagising ni Sojo sa napanaginipan niyang trauma, na-impress pa siya sa kakayahan ng sorcerer. Kaya, iniwan na lang niya ito ng buhay, at ibang tao na lang ang pinatay niya. Nilakad niya ang streets ng Tokyo casually na bitbit ang kanyang katana, hanggang sa makarating siya sa lugar ni Hinao. Sobrang bilis ng pangyayari at muntika nang mapatay ni Sojo si Hinao, kung hindi lang mabilis na nakakilos si Chihiro. Na-excite pa nga si Sojo na labanan si Chihiro dahil ang bilis niyang kumilos. At sa wakas, nakita na rin ni Chihiro ang hinahanap niyang Cloud Gouger na nasa kamay pa ni Sojo. Sobrang lakas ng impact na dala ng Cloud Gouger galing kay Sojo at bukod sa pinatalsik nito si Chihiro, nagawa pang wasakin ang ilang layers ng mga walls. Nagising dito si Char na natutulog pa sa kwarto, at pagsilip niya, na-shock siya sa nangyayari. Agad naman siyang pinuntahan ni Hinao para sabay silang magtago. Sa loob ng usok at debris, nakatayo na si Chihiro na nagtatanong kay Sojo kung masasamang tao ba ang mga pinatay niya gamit ang Cloud Gouger. Wala raw pakialam doon si Sojo dahil ang totoo ay isa siyang bloodthirsty na mamamatay tao. Naalala ni Chihiro ang warning sa kanya ni Azami at Shiba, na hindi niya kayang talunin si Sojo. Pero no matter what, oras na para sa laban ng Enchanted Sword versus Enchanted Sword, na sobrang nilo-look forward ni Sojo. At sigurado ako, na nilo-look forward din talaga ni Chihiro ang tapatan na ito. Earlier today sa loob ng sasakyan ni Azami at ni Shiba, nag-uusap ang dalawa tungkol sa Cloud Gouger at kay Sojo, meron silang uneasy feeling dahil sa recent na strange behavior pattern ng kalaban nila, almost as if bait nila ang The Kamo Nabi.
Ayon kay Azami, dapat lang talaga na magpaka-low profile muna si Chihiro lalo na't kaya na niyang makipaglaban, alam kasi niya na mahilig makipagkatana duel si Sojo. Sa nakaraang Imperial War, lahat ng sorceress na merong enchanted blades ni Kunishiga ay magkakakampi sa iisang side. Wala pa sa kanilang nakakakita ng dalawang enchanted blade na ginamit laban sa isa ring enchanted blade. Pagdating nila sa Tokyo Museum of History, ang daming taong nakapila. Kaka-celebrate lang kasi ng mga tao last week sa anniversary ng katapusan ng gyera. Isang tunay na legendary family name ang Rokuhira dahil sa malaking contribution ng enchanted blades sa pagtapos ng gyera. At tinuturo sa mga bata ngayon ang pag-honor kay Kunishiga bilang isang national hero. Pero sa simula na magkaroon ng isang incident sa public concerning enchanted blades, pwedeng mag-crumble ang lahat ng good reputation na yon. Back to the fight. Sobrang gulo ng utak ni Chihiro sa dami ng iniisip niya ngayon. Pero ang pinaka-nangingibabaw sa lahat ay ang kalaban niya ngayon na kailangan niyang talunin. Napaisip si Sojo kung paano nakayanin i-withstand ni Chihiro ang atake niyang Mei na naglalabas ng makapangyarihang kidlat. Paano kaya siya nagkaroon ng enchanted blade na hindi pa niya naririnig sa iba? Samantalang si Chihiro naman ay napapaisip rin kung bakit mas interesado pa ang kalaban niya sa enchanted blade niya kesa kay Char. Tumingin siya sa pintuan sa likod at naghandang tumakbo ng mabilis. Dinala nilang dalawa ang laban nila sa labas. Parehas silang merong napakabilis na dexterity. Meron ding 3 skills ang Cloud Gouger na gamit ni Sojo. Isa doon ang Mei na naglalabas ng Thunder, at ang Yu na naglalabas naman ng Ice. Gamit ang Black, nakalipad si Chihiro at nagawa niyang wasakin ang Ice na papunta sa kanya. At bukod pa doon ay umabot rin ang slash nung Black na kinailangan pang sanggay ni Sojo. Habang nag-iisip ng malalim tungkol sa nakita niyang galawan ni Chihiro, hindi niya agad napansin na may wakizashi na palang sobrang lapit na sa mukha niya, pero nagawa pa rin niyang sanggay nito pataas ng mabilisan. Mabilis rin niyang na-figure out na isa lang itong decoy para maka-atake si Chihiro sa likod niya. Sa sobrang lakas ni Sojo, napatalsik papalikod si Chihiro matapos niyang sanggain ang atake niya. Pero at least, nabigyan ni Chihiro ang dalawa ng oras para makalayo, at ang sarili niya ng ilang segundo para makahinga. Ngayon, sigurado na siyang malayo ang lakas ni Sojo kumpara sa kanya. Hindi pa siya all-out makipaglaban at malayo pa siya sa kapaguran. Iniisip ni Chihiro kung dapat ba niyang i-gamble ang natitirang energy niya para gamitin ang Nishiki. Pero dahil nasa mood ngayon si Sojo na magkwento muna. Sinabi niya kay Chihiro na ang totoo ay ina-admire talaga niya ng sobra si Kunishiga Rokuhira. Kakakuha lang niya sa Cloud Gouger at sobrang pinapasaya siya ng enchanted blade na ito. Mayroong special connection siyang nararamdaman galing sa mga likha ni Kunishiga. Tinanong niya ng diretso si Chihiro kung paano niya nagawang makakuha ng isang enchanted blade na wala siyang alam tungkol dito. Ayaw bigyan ni Chihiro ng sagot si Sojo kaya tinanong na lang niya kung ano ang reason niya sa pag-wield nito. Ni-reflect ni Chihiro ang mga salita na nanggaling mismo sa tatay niya, para protektahan ang inosente at tugisin ang masasama. Sobrang nandiri ang ating bloodthirsty na villain sa sinabi ni Chihiro. Lahat na lang ng available na literature tungkol kay Kunishiga ay iyon ang binabanggit. Ayon kay Sojo, walang ibang nakakaintindi sa katotohanan bukod sa kanya. Tumalon siya ng patalikod mula sa rooftop papunta sa mga civilians, habang sinasabi na ang tunay na dahilan kung bakit nilikha ang enchanted blades, ay para pumatay ng maraming tao. Habang sobrang emotionally high ni Sojo, sinaksak niya pababa sa kalsada ang Cloud Gouger para kuryentehin ang buong paligid. Ginamit niya ang skill na Mei habang pinalilibutan ng maraming city folks. Nagresulta ito ng isang sobrang liwanag at sobrang laking area of effect. Hinintay niyang mawala ang makapal na usok na bumalat sa kanya galing sa malaking spark. Matapos noon, nakita niyang nakatayo sa harap niya si Chihiro na sugatan at umuusok pa. Nagtaka siya kung bakit buhay pa ang mga tao sa paligid. Ang ginawa kasi ni Chihiro, sinabayan niya ang atake ni Sojo ng sarili niyang kuryente. Dahil dito, nagawang i-redirect ni Chihiro ang lahat ng kuryenteng nilabas ng Cloud Gouger papunta sa kanya. Na-realize ni Sojo na tinanggap ni Chihiro ang buong puwersa ng atake niya ng mag-isa. At bukod doon ay napatanong siya sa sarili niya kung meron din nga bang lightning skill ang enchanted blade ni Chihiro. Akala niya bobo ang move na ginawa ni Chihiro at madali lang niyang mauulit ang atake niya.
Pero nagulat siya nung hindi na niya ito ma-perform uli. Ang hindi niya alam, merong 20-second cooldown ang skill ng Cloud Gouger na Mei. Siyempre alam ito ni Chihiro, dahil tinuro sa kanya ng tatay niya ang lahat tungkol sa Enchanted Blades. Paunti-unting nilalapitan ni Sojo ang nanghihina at sugatan na si Chihiro. Masaya lang si Chihiro na at least nabigyan niya ang mga tao sa paligid ng ilang sandali para makatakas. At posibleng makarating na rin ang The Kamunabi sa lugar nila within 20 seconds. Pero dahil naalala niya ang mga bloodthirsty words ni Sojo kanina, nagkaroon pa siya ng lakas para umatake gamit ang Nishiki. Ang Nishiki skill ng Enton ay isang self-supporting buff na binabalot ang buong katawan ng user ng high-density spirit energy para palakasin ang lahat ng galawan. Kaso bago pa makakilos si Chihiro, nag-caught up na rin sa kanya ang lahat ng stress, pagod, at sugat niya. Hindi pa rin kasi siya nagkakaroon ng mahabang pahinga simula pa nung unang laban niya sa Tokyo. Napaisip si Sojo kung ano kaya ang mali sa paggamit niya ng Mei kanina. Di rin pala basta-basta ganon kadaling mamaster ang Enchanted Blade sa loob ng isang linggo. Pinagpatuloy niya ang pagmock sa heroism ni Chihiro. Nonsense lang daw ang mga pinaggagawa niyang pagprotekta sa mga kaibigan niya at sa mga tao. Ang mga likha ni Rokuhira ay tanging para lang sa destruction. Labis na ikinagalit ito ni Chihiro at sobrang ikinagulat ni Sojo ito dahil ngayon, biglang naging sobrang mas mabilis pang gumalaw si Chihiro. Nag-decide na si Sojo na gamitin ang pangatlong skill ng Cloud Gouger, ang Ketsu. Naglabas ito ng maraming ice crystals sa paligid pero meron pa ring sapat na bilis at lakas si Chihiro para wasakin lang ang mga obstacles na ito sa harap niya. Paglapit ni Chihiro, nakahanda na si Sojo na pugutan siya. Pero nagulat siya na siya rin mismo ay muntikan ng makatikim ng sobrang bilis na counter-attack galing kay Chihiro. Hindi ito tinuloy ni Chihiro dahil kinailangan muna niyang ilagan si Sojo. Onting segundo na lang ang natitira at magagamit na uli ng kalaban ang Mei skill. At malapit na rin maubusan ng lakas si Chihiro, kaya kailangan na niyang tapusin ang laban ng mabilisan. Kaso nga lang, dahil sa sobrang focus niya sa laban niya, hindi man lang niya naisip na syempre merong dalang henchman si Sojo at nakidnap na nga nila si Char. Labis na pinagsisihan ito ni Chihiro. Agad niyang iniwan ang laban niya para habulin ang kidnappers ni Char. Nagtampo naman si Sojo, hindi niya hahayaan lang na iwan siya ni Chihiro kaya ginamit na uli niya ang skill na Mei. Pero merong lalaki from somewhere na gumamit naman ng Gansoy. Naglabas ito ng makapal na wall mula sa lupa at nagawa nitong harangan ang kuryenteng papunta dapat kay Chihiro. Tama nga ang earlier prediction ni Chihiro, na malapit nang dumating sa location nila ang The Kamunabi. Sa loob ng 20 seconds, pinalibutan na ng 5 elite members ng The Kamunabi, si Sojo, at nag-aalala na siya kung paano pa kaya siya makakatakas sa sitwasyon na ito. Lalo na't alam niyang hindi niya kayang labanan silang lahat nang may kasama pang 2 sorcerers na nasa rooftop. At ang 2 iyon ay si Shiba at si Azami, na mukhang nakapag-change outfit na. Gusto sana ni Shiba na tulungan si Chihiro, pero pinigilan siya ni Azami na gumawa ng rash decisions dahil iniiwasan na nilang madagdagan pa ang damage sa city. Gumamit naman ng panibagong skill si Sojo. This time, ang Ko. At naglabas ito ng isang malaking explosion. Mabilis na nahabol ni Chihiro ang sasakyan kung nasaan si Char at ang mga kidnappers. Pag-abot niya sa kotse, pinugutan niya agad ang driver at ang may hawak kay Char. Pero nakakagulat nga na ang andito lang pala ay ang severed left leg ni Char. Agad na nilabas ni Chihiro ang pangatlong kidnapper mula sa kotse na nasa gitna pa ng pag-crash. Ininterrogate niya ang kidnapper at sinabi nito na inutusan sila ni Sojo na putilin ang isang leg ng bata para mamislead sila. Mag-isa na lang si Hinao na nakahigang duguan sa isang alley ngayon. Nasa kamay na muli ng kalaban ngayon si Char. Masama ang loob ni Chihiro dahil bukod sa nabigo siyang bawiin ang Cloud Gouger, ay nabigo rin siyang protektahan si Char. Napatumba siya sa pagod at halos mawawalan na ng malay. Pero, mabuti at saktong nakapag-teleport sa kanya si Shiba para seluhin siya. Nakapag-rendezvous na sa buggy na ito si Sojo kasama ang mga henchmen niya at ilang sorcerers. Nagawa ng mga kalaban sa loob ng buggy na panoorin kung paano muling tumutubo ang left leg ni Char na pinutol nila. Tinanong nila si Sojo kung kamusta ang laban niya at nagawa na ba niyang ma-master ang Enchanted Blade. Nanginginig rin ang mga kamay ni Sojo.
Na-realize niya na marami pa siyang hindi nalalaman at hindi rin talaga ganon kadaling gamiting ang mga enchanted blades. Pero ngayon, dahil nabawi na nila ang material, kung tawagin, oras na ituloy ang evil plan nila. Dahil sa bagong kaalaman ni Sojo na si Chihiro pala ang anak ng idol niya na si Kunishiga, ang bago niyang nais magawa ay ang makausap pang muli ang binata tungkol sa legacy ng Rokuhira. Nagising si Chihiro ng puno ng bandages sa loob ng isang hospital room. Masakit pa ang katawan niya at hirap pa siyang makagalaw. Bigla niyang naalala si Char at nag-alala siya kung kamusta na kaya siya. Agad siyang pinuntahan ni Azami at Shiba na hindi maintindihan kung ano ang pinagsasabi nila. Sa ngayon ay nakakonfine lang siya sa isang public hospital. Gusto sana nilang pagamutin siya ng mas maayos sa ospital ng The Kamunabi, kaso nga lang sinisikreto pa nila sa higher-ups ang tungkol sa anak ni Kunishiga. Tinanong ni Chihiro si Shiba kung kamusta na si Char at si Hinao. Maayos na ang kalagayan ni Hinao pero wala silang balita kay Char. Kaso malakas ang kutob niya na hindi naman balak patayin ng kalaban ng bata, dahil sa impormasyon na nakuha niya galing kay Daruma. Sa possession ni Sojo ay meron siyang material, na kung tawagin ay Datenseki. Isa itong source material na gamit sa paggawa ng enchanted blades. Napaka-unique na materyales ito na natagpuan sa panahon ng gyera. 250 kilos lang ang pangkalahatang dami nito sa buong mundo. Katulad ng enchanted blades, nagagawa nitong i-concentrate at i-amplify ang spirit energy sa tao. Pero dahil toxic ang material na ito, ang side effect ay agad na pumuputok ang katawan ng tao na gumagamit nito. Si Kunishiga lang ang nag-iisang tao na naging matagumpay sa pag-stabilize ng kapangyarihan ng Datenseki, at siya lang rin ang nakakaalam kung paano ito nagagamit ng maayos sa paglikha ng enchanted blades. Sa loob ng secret laboratory ni Sojo, ongoing na ang pag-experiment nila sa Datenseki. Ang tunay na dahilan kung bakit kinidnap ni Sojo si Char, ay dahil kailangan niya ang DNA na galing sa Kyonagi. In theory, pwedeng iyon ang magsilbing stabilizing agent sa proso nila ng paggawa ng weapon na mas makapangyarihan pa sa enchanted blades. Dumating muli ang pinakakinakatakutan ni Char na mangyari sa kanya, ang makulong sa madilim na lugar kung saan ang pinapakain lang sa kanya ay poor prison food. Sapilitang siyang nagsisilbi kay Sojo bilang source ng unlimited samples ng iba't ibang parte ng katawan, laman loob, at buto na nagko-contain ng DNA ng Kyonagi. At walang awang inaabuso at ine-exploit ni Sojo ang regenerative powers ni Char. Naalala ni Chihiro ang dati nilang usapan ni Char kung kailan sinabi sa kanya ng batang babae na nagtitiwala siya kay Chihiro na kaya niya siyang protektahan. Mangiyak-ngiyak si Chihiro sa galit. Hindi niya matanggap na nabigo niya si Char. Nasa ligtas na lugar naman daw ang Enton, at humingi ng tawad si Shiba in behalf of the Kamunabi. Dahil hindi nila agad na figure out ang tunay na plano at motibo ng kalaban. Dahil sa mga recent na pangyayari, gusto na agad umaksyon ng The Kamunabi, at bumuo sila ng isang-isang elite corps. Humingi sila ng tulong kay Chihiro dahil kailangan nilang maintindihan mabuti ang tungkol sa enchanted blades, at wala nang iba pang tao na mas nakakaalam tungkol sa mga yun kundi sa kanya. With his consent, pumayag siyang suportahan sila. Pinatawag na ni Azami ang 5 elite sorcerers niya. At nagpapakita sila ng iba't ibang extreme at eccentric na personalities. Humingi ng pasensya si Azami kay Chihiro dahil alam niyang makukulit sila, pero hindi naman iyon problema kay Chihiro. Ayon sa isa sa mga miyembro, wala nang natirang kahit anong ebidensya sa original location ng kalaban na nakuha pa nila sa confession ni Daruma. Kaya habang hinahanap pa nila ang bagong location, kailangan nila ang kaalaman ni Chihiro para makadevelop ng magandang strategy, dahil agad silang i-dispatch sa oras na mahanap ang bagong base ng kalaban. Pumayag si Chihiro na i-share ang knowledge niya sa kanila, sa isang kondisyon. Ang kapalit ay dapat payagan nila siyang sumama sa mismong operation. Nagbigay ng violent reaction ang pinakabatang miyembro ng elite squad. Humingi naman ng pasensya para sa kanya yung kasama nilang naka-gas mask. Bagong solta lang daw kasi yung bunso nila at insecure pa tuwing nakakakita ng mga malalakas na kaedad niya. Nakatanggap naman si Chihiro ng commendation sa 4 na miyembro dahil na-impress sila sa kakayahan ni Chihiro nung nagawa niyang maprotektahan ang lahat ng bystanders habang nilalabanan niya ng mag-isa si Sojo. Nagbigay ng literal na explanation si Chihiro kung paano niya nagawa iyon.
Inisip naman nung miyembrong nakamaskara, na napaka-cool na hero ni Chihiro dahil willing siyang i-sacrifice ang sarili niyang buhay para sa iba. Pero tinanggihan ni Chihiro ang papuri at sinabing practical lang siya mag-isip at alam niyang kaya niyang tangkahin ang atake. Ayon sa isa, ang totoo ay masyado lang reckless ipaglaban si Chihiro. Pin-point out ni Shiba kay Chihiro na masyadong malala ang mga natamo niyang mga sugat at hinayaan niyang mawasak ang kaliwang braso niya. Kailangan pa niyang magpagaling muna ng isang buong buwan. Hindi masaya si Chihiro na marinig yon. 5 araw na pala ang nakakalipas simula nung nawala ng malay si Chihiro. At, hindi na nila afford pa na hintayang mag-recover muna si Chihiro. Sobrang nakaramdam ng malalim na guilt si Chihiro nung malaman niya na 5 araw na pala si Char na nagdurusa sa kamay ni Sojo. Kaya kahit anong mangyari, hindi siya papayag na magpaiwan sa operation nila. Sinabi sa kanya nung naka-glasses na miyembro, na ang tanging misyon nila ay i-eliminate si Genichi Sojo. Hindi nila priority na iligtas ang bata. Pero nalaman na niya kay Shiba na si Chihiro ay yung tipo ng bata na gagawin peren ang kahit anong gusto niya kahit papagbawalan nila siya. Kaya naisip niya na hayaan na lang nila si Chihiro na sumama sa kanila. Habang nilalabanan nila si Sojo, si Chihiro ang mag-isang baalang magligtas kay Char. May tiwala siya na maganda ang plano na ito. At syempre, dahil walang makakapigil sa bida natin. Sumangayon siya na tulungan sila sa pag-execute ng bago nilang plano. Kinagabihan, na-settle na nila at na-finalize ang plano para sa operation. Confident sila na onting panahon na lang ang kailangan nilang intayin bago mahanap ang base ni Sojo. Kaya, contact na lang nila agad si Chihiro sa oras na dumating ang balita. 2 days later, muling binisita ni Shiba si Chihiro para kamustahin siya at malaman ang progress ng pag-heal ng kanyang katawan. Malayo pa siya sa 100%, pero at least kaya na niyang makagalaw. Pero mukhang incapacitated peren ang left arm niya. Naiintindihan ng mabuti ni Shiba ang nararamdaman ni Chihiro sa sitwasyon niya. Nakaka-frustrate man, kaya peren ni Chihiro maging logical sa pag-iisip at hindi siya gumagawa ng rash decisions base sa emotions. Ang layo ng ipinapakita niyang maturity at talent sa murang edad. Hindi tulad niya, ni Azami, at ni Kuni Shiga noong 18 years old pa lang sila. Naudlot ang kanilang usapan nung merong tumawag sa flip phone ni Chihiro. Sa isang damaged na malaking Japanese dojo-style mansion, merong makikitang ilang mga sorcerers at swordsman na nagkukulitan habang nakabantay sa lugar. Naging sobrang kampante na nila dahil iniisip nila na masyado nang malakas ang puwersa nila, at ang mismong boss nila na si Sojo ay isa ring one-man army. Imposibleng magkaroon pa ng kahit sinong tao na magkakalakas ng loob na sugurin ang bago nilang base. Meanwhile, sa kalapit na town, makikita natin dito ang local bathhouse kung saan nagre-relax si Sojo. At merong 3 tao na pinasok siya. Habang naliligo, nag-contemplate si Sojo tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng anak ng kanyang idolo na si Kuni Shiga kahit pa walang mention nito sa kahit saang kasulatan tungkol sa Rokuhira. Kinasusuklaman niya nung maalala niya ang heroism ni Chihiro na katulad rin ng mga naka-record sa history books. Dumating na yung bisita niya na may kasamang 2 bodyguards, at nagreklamo yung kadil ni Sojo dahil yung produkto raw na inabot niya sa kanya nung nakaraang araw ay hindi invisible sa trackers. At, hindi siya masaya na merong nanonood sa galawan niya. At bukod pa doon, hindi sila masaya na ang number 1 sorcerer nila na si Daruma ay namatay na nang dahil sa kanya. Imbis na humingi ng tawad o nakipag-renegotiate, ininsulto lang silang lalo ni Sojo, kaya syempre sa laban rin ito mauuwi. Pero ilang segundo lang ang tinagal ng labanan, at tinapos ito agad ni Sojo nang hindi man lang umaalis ng pwesto. Namamroblema siya dahil hanggang ngayon ay hindi peren successful ang research nila sa pag-control ng Datenseki. Ano pa kaya ang kulang sa proseso nila na hindi nila ma-figure out, at hindi niya ma-dismiss ang idea na baka may alam ang anak ni Kuni Shiga na kailangan nila. Tapos nang maligo ang ating psychopathic villain at pinatuyo na niya ang buhok niya, nagpaalam na siya sa receptionist at nagpatawag ng mga pulis. Ginawa niya ito dahil ine-expect na niya na meron na siyang mga kalaban na nakaabang sa paglabas niya ng bathhouse. At inaasahan rin niya na muling makaharap si Chihiro para makausap niya ito tungkol sa Enchanted Blades. Pagkuha niya ng katana niya, dumiretso na siya palabas. Para sa kanya, okay na warm up na yung panandaliang laban niya kanina sa loob.
Hindi tulad ng dati bago matapos ang gyera, unti pa lang ang nakakaalam tungkol sa mga sorcerers. Ngayon, alam na ng halos lahat ang tungkol sa kanila dahil marami na sa kanila ang nago-operate na in public. At etong mga phantoms, kung tawagin, sila ang responsible sa pag-keep ng peace. At andito na sila ngayon para patayin si Sojo. Medyo kinabahan yung naka-glasses dahil sobrang relaxed at confident ni Sojo na harapin sila. Pero hindi na importante yon dahil handa nang ipaglaban ang lahat. At agad na ginamit ni Sojo laban sa kanila ang kapangyarihan ng Cloud Gouger. Mukhang interesado lang talaga siyang tapusin ang laban ng mabilis para agad mapuntahan si Chihiro. May paparating na malakas na bagyo sa lugar kung nasan ang secret base ng kalaban. Biglang may nagpakitang black goldfish sa harap ng mga nagre-relax na guards. At sa direksyon kung saan ito papunta, ay may isang pugot na ulo. Pagtingin nila sa malayo, nakatayo na si Chihiro sa isang madilim na sulok. Nagring bigla ang phone na nakapatong sa table ng 3 guards. Pagsagot ng isa sa kanila, pawis na pawis at kinakabahan siyang gumawa ng excuse para tapusin agad ang call without any suspicions. Yun naman pala, mag-isa na lang siyang buhay at hostage na siya ngayon ni Chihiro. Back to the fight with Sojo, mukhang nadagdagan ng isa pang miyembro ang Anti-Cloud Gouger Special Forces. Kahit pa nagpapakita ng confidence si Sojo, alam niyang kailangan pa rin niyang seryosohin ang lakas ng 5 elite sorcerers na katapat niya ngayon. Mas maganda pa raw sana kung kasama nila si Azami at si Shiba para talagang matesting niya ang limits ng Cloud Gouger. Para sa first move, ginamit ni Shiyumi ang skill niya na Gansoy. Biglang umangat ang kinatatayuan ni Sojo, at nagkaroon ng isang malaking pagburst ng lupa palipad sa langit. Balikan natin ang meeting nila kay Chihiro 2 days ago sa rooftop ng ospital. In-explain mabuti ni Chihiro sa kanila ang 3 skills ng Cloud Gouger, U para sa ice, Ko para sa water, at Mei para sa lightning. Tinanong ni Shiyumi kung pwede ba silang samahan ni Azami, pero ang assigned lang sa mission na ito ay silang 5 kasama ang isa pa na kasalukuyang nag-iimbestiga sa base. Ayon sa kanilang team captain na si Akuto, dahil maraming upcoming events ang pinaplano ng Hisako, hindi pwedeng ipadala ng The Kamunabi ang lahat ng malalakas nilang agent sa iisang lugar lang. Kaya dapat sapat na ang buong kakayahan ng team nila para i-challenge si Sojo. Basta't gumana ng maayos ang kanilang strategy. Dinala na nila ang laban sa langit gamit ang malalaking platforms na inangat ni Shiyumi. Paunti-unti niya itong dinadala papunta sa taas ng ocean. Na-impress naman sa move na ito ang kalaban nilang si Sojo, at ginamit na niya ng may ngiti ang electrifying skill na Mei. Tinarget niya agad si Akuto, ang captain nila. Napasugad sa kanya na may hawak na knives, pero nagawa siyang protektahan ni Shiyumi. Tumalon ng mataas si Akuto pagwasak ng wall at sumugod naman sa flank si Hajime na gamit ang skill niyang hardening ng mga kamay. Kaso, dahil mabilis ang reaksyon ni Sojo, nakapag-counter-attack siya at sinagan na lang ni Hajime ang katana gamit ang mga kamay niya. Hinagis ni Akuto ang mga kutsilyo niya kay Sojo, at ginamit naman niya ang U para maglabas ng ice bilang shield sa projectiles, habang sinipa niya ng malakas papalayo si Hajime. Ginamit ni Akuto ang Jikai para muling pagalawin ang kanyang knives papunta sa kalaban. Nagulat dito si Sojo, pero nagawa pa rin niyang ilagan ang mga ito. Habang ang pang-anim nilang miyembro na si Makoto ay nakahanda ng umatake mula sa itaas gamit ang skill niyang nagpapalaki ng mga kamao. Nagdulot ito ng napakalakas na impact pero mukhang nikailag peron si Sojo. At nauwi muna sa panandaliang stalemate ang laban nila. Mukhang kasama pala talaga sa strategy nila ang lahat ng ginawa nila. Ang advice na binigay ni Chihiro sa kanila ay kailangan nilang siguraduhin na tuloy-tuloy lang ang pagbato nila kay Sojo ng maraming atake. Hindi daw nila dapat hayaang makapag-charge si Sojo ng lakas gamit ang Cloud Gouger, na malamang ay alam na niya kung paano gamitin by that time. Siguradong lagot ang sinuman sa kanilang tamaan ni Sojo ng fully charged, at mukhang mabilis na figure out ni Sojo ang strategy nila na ito. Pero alam niya na kahit hindi siya makapag-charge, kaya pera niyang talunin silang lahat gamit ang combination ng Ko at Mei na naglabas ng isang malaking splash ng tubig na binudburan ng kuryente. Tinanggap ni Kiyahiko, Hajime, Makoto, at ni Akuto ang buong hagupit ng skill combo ni Sojo, pero mukhang matatag ang pagtank nila dito.
Yun pala, kasama rin ito sa binigay ni Chihiro na prediction nung meeting nila. Ang pag-combine ng dalawang skills na yon ay isang basic tactic na kaakibat ng Cloud Gouger. Kapag nagawa nilang mapahirapan si Sojo, paniguradong magre-resort siya sa tactic na ito. At sa oras na gawin niya ito, dapat nilang tangkahin ito. Pero hindi naman ito magiging kasing lakas ng fully charged attack na tulad ng natanggap niya. Nagduda sina Hajime at Kiyahiko kung bakit nila kailangan gawin ito at dahil baka mabigyan rin nitong strategy na ito si Sojo ng sapat na oras para makapag-charge. Sumangayon si Chihiro na tama ang hinala nila, at dapat nilang hayaang makapag-full charge si Sojo at magamit niya ang pinakamalakas niyang Mei. Nagulat sila at nagtanong kung dapat ba silang mamatay. If worst comes to worst, pwedeng silang magka-death casualties. Pero isa itong high-risk high-reward na tactic dahil mabibigyan sila nito ng window of opportunity kung kailan magiging vulnerable si Sojo. So in short, kailangan nilang mabait si Sojo into thinking na iniiwasan nilang gamitin niya ang fully charged Mei, when in fact, gusto talaga nilang gamitin niya ito para mabigyan sila ng opening. Pero para ma-survive nila ang Mei, kailangan nilang ibigay ang lahat ng makakaya nila. Nagtitiwala si Chihiro na bilang elite squad, meron silang sapat na kakayahan para ma-execute mabuti ang plano. So far, gumagana ang lahat according to plan. Tumalon ng mataas ang lahat maliban kay Sojo at Akuto. Ngayong handa na si Sojo ma-unleash ang fully charged Mei, nilapag ni Akuto ang mga kamay niya sa lupa at ginamit ang Jikai. Winasak nito ang buong lupa para kumalat ang lahat ng tubig na nasa lapag. Dahil dito, nagawa ng tubig na kunin at bawiin ang lahat ng kuryenteng inipon at inilabas ni Sojo gamit ang Mei. Wala pa ring kasiguraduhan kung nakanino ang advantage sa laban na ito, pero nagpakita ng excitement si Akuto dahil sa ipinakitang resourcefulness ng kalaban nila ngayon. Ngayon, meron lang silang 10 seconds na window para ibuhos ng mabilis ang lahat ng atake nila kay Sojo. Ang heroic na mukha ni Chihiro ang picture na naaalala ni Sojo sa isip niya dahil sa nangyayari ngayon, at hindi na siya mapakali. Balikan na natin ngayon ang nangyayari sa base ng kalaban, kung saan kumpletong naibigay ng guard kay Chihiro ang lahat ng information na kailangan niya tungkol sa mga kalaban sa base, at sa location ng lab kung nasan nakakulong si Char. Ayon sa guard, imposibleng maiwasan ni Chihiro na makatapat ang ilang sorcerers na nakabantay sa lab. At dahil wala pa sa kondisyon si Chihiro makipaglaban, siguradong hindi siya makakaalis ng buhay. Nasa loob na ng basement ngayon si Chihiro kung nasan ang entrance ng lab, at nagmamasid muna siya mula sa mga bars ng ceiling. Ang totoo ay walang kasiguraduhan kung ano ang pwedeng maging outcome ng dalawang current na laban na meron ngayon. Ang Datenseki ay isang natural material na walang tunay na limit sa kakayahan nitong magpalabas ng kapangyarihan. Dahil nakabase talaga ito sa kakayahan ng sinumang gumagamit. The true realm of the enchanted blades, ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? In-explain ni Chihiro last meeting kina Akuto na sinabi lang ito sa kanya ng tatay niya. Sa bagay, kung talagang ang mga enchanted blades ay tinaguri ang mga weapons na nag-end sa war, dapat lang na sobrang mas makapangyarihan pa ang mga ito kumpara sa alam nilang 3 skills ng Cloud Gouger. Pero ito ang medyo mahirap intindihin at i-identify, hindi naman ibig sabihin ito na kaya maglabas ng enchanted blades ng kapangyarihan na maladyos. Instead, meron lang kakaibang influence kung saan nagre-react ang enchanted blades at nagpapakita ng kapangyarihan na hindi naman intended sa pagkakagawa. Maaaring dahil ito sa willpower ng user, or baka dahil rin sa paglakas at pagtibay ng katawan. Sa lugar kung nasaan ang secret base ng kalaban, merong malapit na shack na nakatago sa damuhan. At nandito naman ang pakay ni Shiba. Kasama pala kanina si Shiba sa interrogation ni Chihiro sa guard. Dito nila nalaman na merong isang shack na nagsisilbing entrance para sa isang sikretong bodega na binabantayan rin ng mga sorcerers. At posibleng makakuha sila dito ng vital information tungkol sa Hisako at sa enchanted blade na Shinuchi. Dahil limited lang ang oras nila, nag-decide silang mag-split up muna. Iimbestigahan muna ni Shiba ang shack habang hinahanap naman ni Chihiro kung nasaan nakakulong si Char. Pero binalaan ni Shiba si Chihiro na dahil wala pa siya sa kondisyon para makipaglaban, wag muna siyang papalag sa kahit sinong sorcerer. Mag-scout lang muna siya, at hintayin muna niyang makabalik si Shiba. Nahanap na ni Chihiro ang tanging entrance papasok sa loob ng lab.
At, habang nagmamasid mula sa ceiling bars, narinig niyang pinag-uusapan ng kambal na sorcerers ang tungkol sa batang maraming beses na nilang pinanood mag-regenerate. Na-retain pero ni Chihiro ang kanyang calm demeanor kahit na sigurado na siya na malapit na siya kung nasaan si Char. Kaso nga lang, may nakahuli sa kanyang isang sorcerer at hindi na siya pwede pang manatiling tahimik. Na-sense agad ni Shiba na mukhang nasa delikadong sitwasyon na ngayon si Chihiro. Pero siya rin mismo ay nab-isto rin ng mga sorcerers na nagbabantay sa shack. Kaya napaisip siya kung dapat ba niyang balikan muna si Chihiro at iwanan muna yung shack na hindi pa niya naiimbestigahan. Na-alert na ang scientist sa loob ng lab tungkol sa intruder na merong enchanted blade. At nung narinig yun ni Char, iniisip niya kung mailigtas na ba siya ngayon ni Chihiro. Nasa isang sticky situation ngayon si Chihiro dahil mag-isa lang siya ngayon at ang dami niyang kalaban. Nahuli siya ng nakadepang sorcerer dahil nakaamoy siya ng dugo galing sa mga guards na pinatay ni Chihiro sa labas. Habang nag-iisip kung paano siya makakatakas, biglang merong lumitaw na maliit na organic material sa ilalim niya. Isa pala itong concealment skill ng isa pang sorcerer na nandoon. Ginamit ni Chihiro ang kuro para matulungan siya ng black goldfish na may kailag sa uppercut ng sorcerer. Masakit pa ring igalaw ang kanang braso ni Chihiro kaya hindi sa pagilag pa lang at pagsangga sa mga atake ay hirap na siya. Meron pa ulit sumaling isa. At ang panglimang sorcerer na ito ay may kakayahan na humampas ng sobrang lakas gamit ang mga braso. Pinanood na lang nung kambal yung laban dahil mukhang sa tatlong sorcerers pa lang wala nang laban ang intruder. Hindi natin masabi kung pinupuri ba nung kambal si Chihiro o iniinsulto dahil sa lakas ng loob niyang puntahan ang base nila matapos ma-severely injure ni Sojo. Inisip mabuti ni Chihiro kung ano ang dapat niyang gawin para makasurvive sa sitwasyon na ito. Sinira niya bigla ang ilaw para maging pitch black ang buong lugar. At pagbukas ng emergency lights, nakatakas na siya. Pinatawag ang lahat ng sorcerers at swordsman para hanapin si Chihiro at kunin sa kanya ang enchanted blade na matagal nang gusto makuha ni Sojo. At dahil wala sa kondisyon lumaban si Chihiro, wala siyang choice kundi manatiling nagtatago. Na-depress si Chihiro dahil sa kanyang injuries. Nais talaga niyang mailigtas na sana agad ngayon si Char, pero wala siyang magawa kundi maghintay lang kay Mr. Shiba. Naka-experience si Chihiro ngayon ng isang flashback, sa isang panahon na kinamusta siya ng tatay niya dahil nagmumukmak siya sa labas ng kanilang bahay. Nade-depress si Chihiro dahil ang tagal na raw niyang nag-aaral ng sword forging sa ilalim ng kanyang tatay. At habang mas marami siyang natututunan, mas nare-realize niya na hindi niya kailanman maaabot ang level ng galing ng kanyang tatay. Sumangayon naman si Kunishiga sa sinabi ng anak niya. Akala tuloy ni Chihiro, hindi siya siniseryoso ng tatay niya. Pero iyon na nga mismo ang problema niya. Sabi ni Kunishiga, masyado siyang seryoso tulad ng nanay niya kaya ang nakikita lang niya palagi ay kung ano lang ang malapit sa harap niya. Okay lang at maganda naman maging seryoso sa pag-aaral, pero hindi dapat siya mag-focus masyado sa pagiging tulad ng tatay niya. Dapat niyang mahanap ang sarili niyang path bilang si Chihiro Rokuhira. Bakit nga ba naman ni Chihiro pinapangarap maging katulad ng tatay niya? Wala namang ibang alam gawin si Kunishiga kundi gumawa lang ng katana. Di tulad ni Chihiro, wala siyang kaalam-alam sa gawaing bahay. Naalala ni Chihiro kung gaano ka-goofy at heartwarming makasama sa buhay ang kanyang late father. Naluha siya at nakahanap ng lakas ng loob sa naalala niyang advice ng kanyang tatay, keep a cool head, then be more flexible. Balak nang simulan ng mga scientists ang pending experiment nila kay Char dahil nalaman nilang wala namang threat na dala ang intruder. Nawalan ng pag-asa si Char nung narinig niya ito at sa lungkot niya ay mukhang tinanggap na lang niya ang masamang mangyayari sa kanya. Meanwhile, habang hinuhunting ng mga kalaban si Chihiro, pinapalibutan na ng maraming black goldfish ang lugar. Ang tatlong og skills ng Enton ay Kuro or Black, ito ang naglalabas ng makapangyarihang long-range slash. Oka, ito naman ang defensive skill na kayang mag-absorb ng atake. At Nishiki, ang cloakang skill na nagbibigay ng physical buff sa user. Ngayon, mula sa og skill na Kuro, merong bagong extension technique na ginamit si Chihiro, ang Shred. Flashback muna tayo sometime earlier. Sa panahon na mapayapa pang magkasama si Char at ang kanyang ina, dahil may natamong sugat si Char sa paa, chinek muna ito mabuti ng nanay niya at siniguradong normal ng tingnan bago siya pumasok sa school.
Kailangan ng magdoble ingat ngayon ni Char dahil magsisimula na siyang mag-school. Hindi niya dapat hayaang may makakita sa kanyang special power, dahil maaari siyang mapahamak dito. At hindi rin niya dapat ikwento ito sa kahit kanino, maliban na lang kung talagang espesyal para sa kanya ang tao. Huwag niyang tutularan ang pagkakamali ng nanay niya na nagsabi sa maling tao. Pero, kahit pa sobrang komplikado ng buhay niya dahil sa mahirap nilang sitwasyon, sobrang saya pa rin ang buhay niya dahil sa pagmamahal niya sa anak niya. Ngayong kakain na sila ng breakfast, biglang merong nag-doorbell sa kanilang tirahan. Back to the fight. Sobrang confident na sinugod si Chihiro ng isang sorcerer na nakasuot ng Apple Vision Pro, dahil iniisip niya na nagbo-bluff lang siya. Pero agad niyang pinagsisihan yun. Ikinagulat ng lahat ang nangyari. Biglaan na lang may hamati sa katawan ng sorcerer. Hindi isang single cut ang ginamit ni Chihiro dito. Ang bagong move na ito na kung tawagin ay Shred, ay gumagamit ng same amount ng spirit energy tulad din ng Black or Kuro pero distributed ito sa mas maraming mahihinang version ng multiple cuts. Sobrang bilis at iksi ng intervals ng 20 mini slashes ng Shred skill kaya sa normal na mata, mukha lang itong isang malakas na slash. Ang kinagandahan nito ay hindi ito kasing hard sa katawan kumapra sa Kuro. Pure instinct lang ni Chihiro ang nagdala sa kanya ng kapangyarihan na ito, dahil nagawan niya ng paraan na tuluyan pa ring makipaglaban kahit pa hindi na talaga kaya ng katawan niya. Ngayong nasa state na siya ng pure concentration at total focus, lumabas na ang pagiging isang tunay niyang prodigy. Nagawa niyang gamitin ang Nishiki para makakilos ng sobrang bilis na walang nakakita sa mga kalaban niya kung paano niya sila napugutan within a blink of an eye. Mukhang hindi na nakakain ng breakfast ang mag-ina nung araw na iyon, dahil isa palang kidnapper ang nag-doorbell sa pinto nila kanina. Nang dahil sa rumor na kumalat matapos ng gyera, na magiging immortal ang sinumang kumain ng laman ng isang Kyonagi, naubos ang lahi nila, at etong dalawang mag-ina lamang ang natitirang survivors galing Kyonagi clan. Bagong huli pa lang sila ng tauhan ni Sojo nung panahon na ito. Alam ni Sojo na yung nanay ni Char ay ang tunay na nag-iisang surviving escapee ng panahon ng extermination ng kanilang clan. Akalain mo nga naman na nagawa pa niyang magtago for more than 10 years at nagawa pa nga niyang mamuhay ng normal. At bukod pa doon ay nagkaroon pa siya ng isang anak. Para kay Sojo, isa lamang additional sample si Char na ginamit lang niya ng ginamit sa kanyang experiments. Sinisisi ng nanay ni Char ang kanyang sarili dahil sa hagupit ng dinadanas ng anak niya sa kanyang buhay ngayon. Sana daw ay hindi na lang siya ang naging nanay niya para meron sana siyang masayang buhay. Pero tinanggihan ng Char ang mga wishes ng nanay niya na yon. Dahil tunay na masaya parent daw siya basta't kasama niya ang mama niya. Masayang umiiyak na tinanggap iyon ng nanay niya na ang nais lang ay mabigyan ng masayang buhay si Char. Naalala ng kambal na sorcerers ang nangyari ng araw na nag-attempt tumakas ang mag-ina. Magaling ang pagplano ng pagtakas nila at nagawa pa nga ng nanay ni Char na makapatay ng ilan sa mga personnel nila. Kaso nga lang sa huli, naipit din sa isang dead end ang nanay, at si Char lang mag-isa ang may pagkakataon na tuluyang makatakas. Ayaw pa sanang tumakas ni Char dahil hindi niya kayang iwang mag-isa ang kanyang ina. Hindi pa maintindihan ni Char na may mas masayang buhay pero na nag-iintay sa kanya sa labas, mawalay man siya sa nanay niya. Kaya pinilit siya ng nanay niya na tumakas ng mag-isa. Nung malapit na silang mahuli ng isang sorcerer, sumunod na rin si Char sa gusto ng nanay niya at tinuloy na ang pagtakas. Dahil ang totoo, ang anak niyang si Char ang dahilan kung bakit natuto siyang maging sobrang saya sa buhay kahit pa punong-puno ito ng trahedya at problema. Nagawa pa ng nanay ni Char na sunugin ang ilang researchers at lab equipments pero di rin nagtagal ay nakapag-rebuild din ng bagong mga gamit si Sojo. Walang kamalay-malay ang mga kalaban sa nangyayari dahil sa sobrang bilis kumilos ni Chihiro habang pa isa-isa niya silang pinupugutan. Hindi na umaabot ang warning ng mga guards at sorcerers sa mga kapwa guards dahil hindi na sila nabibigyan pa ni Chihiro ng pagkakataon na makapag-isip o makapag-react. Naistorbo at naudlot ang pambubuli ng kambal kay Char nung mapansin nila na nauubos na ni Chihiro ang mga kakampi nila. Ginamit na nila ang sorcery skills nila na Demon Cloak, pero bago pa natin makita kung ano ba ang kakayahan nilang dalawa,
Napugutan na sila ni Chihiro ng sabay. Agad pinuntahan ni Chihiro si Char at inalok ng fresh sandwich ang favorite food ni Char. Inangkas muna ni Chihiro si Char para sabay na silang makaalis habang parehas silang gasgasan. Napansin ni Char na sobrang pagod at bogbog sarado na ni Chihiro. Pero ang dahilan kung bakit kinaya pera ni Chihiro makipaglaban kanina gamit ang Nishiki, ay dahil imbis na ginamit niya ito para palakasin ang movements niya, nagsilbi muna ito bilang alalay para makagalaw siya ng mabilis nang hindi masyadong pinapagod ang katawan. Pero hindi ibig sabihin noon na wala na siyang nararamdaman na sakit. In fact, sobrang sakit pera ng katawan niya all the time, pero okay lang sa kanya na tiisin ang lahat dahil alam niyang mas masakit peren ang pinagdaanan ni Char sa loob ng lab. Masaya si Char nang malaman na maayos lang si Hinao, pero nag-aalala siya para kay Chihiro dahil mukha talaga siyang bogbog. Recently, na-discover na ng team ni Sojo na tama ang hinala nila na kayang maimpluwensyahan ng region powers ng Kyunogi cells ang cells ng ibang tao. Pero for some reason, hindi pera nila ma-achieve ang main goal nila. Paglabas nung dalawa, hinawakan ni Char ang injured na kaliwang kamay ni Chihiro. Pinaikit niya ang mga mata niya at nag-focus. In-explain sa kanya dati ng nanay niya kung paano gumagana ang special powers nilang dalawa. Ang dahilan kung bakit mabilis gumaling ang mga sugat ni Char ay dahil sa kagustuhan niyang mawala ang nararamdaman niyang sakit. Ang key factor ng kanilang healing powers ay ang desire gumaling. At kaya niyang pagalingin kahit pa ang pinakamalalang mga injuries, as long as gugustuhin niya. Nung gabing iyon, merong something ominous na dumating nung nilamon na ng makakapal na ulap ang bilog na buwan. At tamang-tama, dumating na rin si Shiba para siya na lang ang lalaban sa bagong kaaway. Pero, pinabuhat na lang ni Chihiro si Char kay Shiba. Sinabi ni Shiba na siya na lang muna dapat ang makipaglaban pero nagulat siya nang makitang nagagalaw na ni Chihiro ang incapacitated niyang kamay. Ngayon alam na niya at ni Shiba na may kaya rin pala ni Char magpagaling ng sugat at injuries ng ibang tao. Siyempre, gusto lang naman talaga ni Char na makatulong kay Chihiro. Ginamit na agad ni Chihiro ang left hand niya para kunin ang Enton para sa susunod na laban. Balikan naman natin ang nangyari sa laban ni Sojo versus the Anti-Cloud Gouger Special Forces. Merong 10 to 20 seconds na opening sina Akuto at ang mga kasama niya dahil kaka-discharge pa lang ng full powered Mei ni Sojo. May napansing kakaiba si Akuto kaya tinawag niya si Hajime. Ginamit ni Sojo ang U-in combo kasama ang Ko, habang merong hinagis si Kiyahiko na dalawang mini poles. Pagkat usok ng mga ito sa lupa malapit kay Sojo, sinugod naman siya ni Makoto. Nainggit si Kazan dahil hindi pera niya oras kumilos at naiinip na siya. Pero pinaalala sa kanya ni Shiyumi na hindi pa dapat malaman ni Sojo ang kakayahan niya. Nagawang hulihin ni Makoto si Sojo by the arm gamit ang giant hands niya. Habang meron pang dalawang additional poles na nilapag si Kiyahiko. Hindi pa nila nauubos ang 10 seconds nila kaya tuloy lang ang plano. Gamit ang magnetism abilities ni Akuto, pwede niyang ma-take advantage ang nanggaling kay Sojo na electrical charge na ngayon ay nasa atmosphere na. Ginamit ni Kiyahiko ang skill niyang Sebdo para tuluyang ma-restrain ang kalaban. At gamit ang malakas na electrically charged magnetism, nirepel ni Akuto si Hajime ng sobrang bilis pasugad kay Sojo. Hindi makailag si Sojo kaya nagawa nilang tamaan siya ng isang direct hit. Matagumpay na na-retrieve ni Makoto ang Cloud Gouger kaya akala ni Akuto, madali na lang nilang may eliminate si Sojo. Ang hindi nila inaasahan ay kaya pala ni Sojo tawagin papunta ang Cloud Gouger gamit ang Mei skill. Naglabas ng malakas na kuryente ang Enchanted Blade habang pabalik ito kay Sojo. Mabilisang nawasak ang buong left arm ni Makoto at kasama pa ang kaliwang parte ng katawan ni Hajime. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Ngayon, hawak na ni Sojo sa bibig niya ang Cloud Gouger. Agad na pinagamit ng team captain kay Kazan kanyang secret technique. Pero bago pa niya magamit ang Demon Monster, naputol na ni Sojo ang kanang braso niya habang nasugatan naman si Shiyumi. Ngayon, kausap na ni Sojo si Chihiro at sinasabi niya sa kanya ang na-experience niya sa pinanggalingan niyang laban. Habang ginagamit niya ang Cloud Gouger, mas nagiging connected siya dito at mas mabilis rin niyang lalong naiintindihan ang mga kakayahan ng Enchanted Blade. At nagawa pa niyang gayahin ang Nishiki ni Chihiro gamit ang fully charged na Mei. Imbis na panang-atake niya ang kuryente, ginamit niya ito para i-buff ang sarili niya.
So ang nangyari ay habang parami ng parami ang mga nabibiktima, mas lalo pa siyang nakakabuild ng focus sa pagintindi sa Enchanted Blade. Hindi inaasahan ni Sojo na kakayanin na ni Chihiro agad na makagalaw matapos ma-injure. Pero napansin rin niya na tulad niya ay naging mas magaling na rin si Chihiro sa paggamit ng Enchanted Blade. Ang nais-peren talaga ni Sojo ay ang makausap si Chihiro tungkol sa Enchanted Blades at kay Kunishiga. Pero alam niyang sa oras na ito, malabo nang mangyari pa yon. Parehas na sugatan at pagod na ang dalawa. Parehas rin silang naging mas proficient pa sa paggamit ng Enchanted Blades. Nagkataon lang pero parehas nilang alam na meron na lang silang 12 seconds na kailangan intayin bago nila pwedeng magamit ang ultimate skills nila. Kaya nagsimula na silang maglaban habang iniintay ang 12 seconds na yon. Sojo vs Chihiro. Cloud Gouger vs Anton. Mei vs Nishiki. 12 seconds lang ang kailangan lumipas bago may lumabas na panalo sa laban na ito. Sa ngayon ay pantay lang ang pinapakitang lakas at bilis ng dalawang magkalaban at ang hirap masabi kung nakanino ba ang upper hand. Habang nangyayari ang laban ng dalawa, nag-uusap rin sila sa isip nila sa isang pocket dimension. Kinuha ni Sojo ang opportunity na makausap si Chihiro bago pa may mamatay sa kanila, kaya sinabi na niya sa kanya na lagi siyang nasa isip niya. Dahil nga alam niya na siya ang anak ni Kunishiga Rokuhira. Ayaw sana niyang maniwala sa sinabi ni Chihiro na ginawa ng idolo niya ang Enchanted Blades para sa heroic at noble na purpose. Pero tinanggap rin niya na yun nga ang tunay na katotohanan. Nakiusap si Chihiro na isolay na dapat sa kanya ni Sojo ang Cloud Gouger pero tinanggihan niya yun dahil gusto pera niyang gamitin ang katana bilang weapon of mass destruction. Pinilit ni Chihiro na sila pera ng tatay nila ang tama dahil araw-araw niyang nakikita yun sa tatay niya. Nagulat naman si Sojo at nainggit nang malamang sobrang close pala ni Chihiro sa idolo niya. Pero kahit ano pang sabihin sa kanya ng kahit sino, hindi na magbabago ang isip niya dahil ang katotohanan na alam niya ay, sa oras na tinawag niya ang Cloud Gouger habang gusto niyang patayin ang buong Elite Corps, nag-respond ito sa kanya at pinuntahan siya. Hindi makapaniwala si Chihiro na nagawa ng Cloud Gouger na mag-respond sa isang user na merong malicious at evil intent. Patuloy lang na nakikipaglaban ang dalawa at wala pa sa kanilang nakakatamo ng kahit isang critical hit hanggang sa makapag-counter-attack si Sojo at nagawang hiwain ang kanang braso ni Chihiro. 3 segundo pa lang ang nakakalipas. Parehas silang sobrang bilis kumilos, pero mas mabilis pera ng onti si Sojo, kaya hinayaan ni Chihiro na maputol ni Sojo ang braso niya para hindi siya mapuruhan. Sinabi ni Sojo kay Chihiro na dahil lang siya ang anak ni Kunishiga, hindi ibig sabihin na siya lang ang merong karapatan na magsabi kung sino ba talaga si Kunishiga at ano ba talaga ang pagkatao niya. A little more than 7 seconds na lang ang natitira bago nila magamit ang ultimates nila. Nag-aalala si Sojo dahil meron pang ilang skills na kayang gamitin si Chihiro laban sa kanya, samantalang siya ay walang choice kundi manatili sa cloak ng Mei dahil sa oras na gumamit siya ng ibang skills, mawawala ang Mei at babagal siya. Kaya, nag-decide na lang si Sojo na ibuhos ang lahat ng meron siya. Sa loob ng natitirang mga segundo, dinobol niya ang spirit energy na nakakloak sa kanya para lalo pa siyang bumilis kahit pa hindi niya dapat gawin ito dahil hindi nakakayanin pa ng katawan niya na gumalaw matapos ang sandaling ito. Sa sobrang bilis niya ay nagawa niyang ma-approach si Chihiro sa kanyang blind spot. Pero laking gulat niya nang nagawa pera ni Chihiro na ilagan ang pinakamabilis niyang atake. Meanwhile, sa conversation nila sa Pocket Dimension, tinanggap na ni Chihiro ang inaloksak niya ni Sojo na pagkain. Dito niya naalala ang sinabing warning sa kanya ng tatay niya na kahit pa ginawa niya ang Enchanted Blades sa kagustuhan na makatulong sa kapwa, the fact still remains na ginagamit peren talaga sila sa pagpatay. Kaya nilang maglabas ng sobrang lakas na kapangyarihan na kayang malagay sa delikadong state ang mismong mundo. Naalala rin ni Chihiro na bago mamatay si Kunishiga, ay meron pa dapat silang parehas dapat matutunan tungkol sa unknown mist areas ng Enchanted Blades. Kaya sa huli ay tinanggap rin ni Chihiro ang mga sinabi ni Sojo at sumangayon. Kaya ang gusto lang niyang gawin ngayon, ay ang paslangin si Sojo. Nakapag-counter-attack agad si Chihiro matapos niyang umilag sa atake ni Sojo at naputol rin niya ang braso niya. Hindi makapaniwala si Sojo na nagawa pa ni Chihiro na kumilos ng mas mabilis pa kesa sa kanya. Kung dinobol ni Sojo ang spirit energy na kaya ng katawan niyang eye cloak, si Chihiro tinrifle.
1.5 segundo na lang ang natitira, at si Chihiro naman ngayon ang sumusugod sa blind spot ni Sojo. Pero instinctively, nakapag-react pa rin ang katawan ni Sojo sa pagsugod niya. Hindi nga lang ito tumama dahil inexpect na ito ni Chihiro. Ni-release na pala agad ni Chihiro ang nakakloak sa kanya na Nishiki bago pa siya makalapit kay Sojo, at ito ang dahilan kung bakit napaaga ang counterattack ni Sojo. And in the honor of his father, nilabas na ni Chihiro ang kanyang ultimate attack, ang Kuro. Naglabas ito ng isang slash na ubod sa lakas at point-blank range and nagawa nitong tamaan si Sojo at baliin ang Cloud Gouger na pinangsangga niya. Kitang-kita sa mga mata ni Sojo ang kanyang pagkabigo, samantalang nasa mga mata naman ni Chihiro ang pagtingin ng isang predator. Muling lumitaw sa night sky ang buwan pagkatapos ng laban. At tuluyan na ngang nawasak ang Cloud Gouger at napatumba ni Chihiro si Sojo. Hindi makapaniwala si Sojo na hindi pa rin sapat ang ginawa niyang double cloakong at nasira pa nga ang enchanted blade na gamit niya. Hindi man lang niya nailabas ang fully charged Mei na inipon niya dahil doon. At napansin rin niya na tulad niya, inoveruse din ni Chihiro ang sarili niyang katawan. Tinapos na nila ang kanilang conversation sa tunay na buhay at nag-offer sila ng respect sa isa't isa, bilang enchanted blade wielder to another enchanted blade wielder. Pinili ng enchanted blades si Chihiro, pero sinabi ni Chihiro na pinili rin ito si Sojo. Pagsalo ni Shiba kay Chihiro, merong isang presensya na naramdaman si Shiba, pero pagtingin niya ay mabilis rin itong naglaho. Pinabayaan na lang nila si Sojo na gumapang pabalik sa kanyang base dahil imposible nang makasurvive pa siya sa sama ng kondisyon niya. Bukod dun ay malabo na rin siyang ma-interrogate pa at ma-torture. Hindi pa rin sumusuko si Sojo ng tuluyan kaya talagang pinipilit pa rin niya ng husto na makapasok sa loob ng kanyang lab. Inalok ni Char si Chihiro na pagalingin ang naputol niyang braso. Pero alam ni Chihiro na magiging mas mahirap magpatubo ng bagong limb kaysa sa pagpapagaling lamang ng bali-belang buto. Kaya nag-alangan siyang payagan si Char nung una. Pero talagang gusto ni Char na masubukang pagalingin si Chihiro. Sa sobrang porsigido ni Sojo, nagawa pa rin niyang makarating sa loob ng lab kahit pa napakasama ng kondisyon ng katawan niya. Pero pagtingin niya sa equipments, sira-sira na ang lahat. Sa tingin niya ay meron na siyang sapat na understanding sa enchanted blades at kaya na niyang hawakan ng direkta ang Daitenseki at kontrolin ito. Bago man lang siya mamatay, gusto niyang makalibel ang kanyang idolo na si Kunishiga. Pero muli siyang nabigo at winasak ng kumukulong spirit energy ang katawan niya. Hindi niya ma-figure out kung ano pa ba ang kulang sa kaalaman niya. Nalungkot si Char dahil hindi niya nagawang patubuin ang naputol na braso ni Chihiro. Pero sinumfort siya ni Shiba dahil alam nilang hindi madaling i-master ang powers niya. Nagpasalamat pa rin si Chihiro sa kanya dahil kung hindi dahil sa hilang ni Char, ay siguradong hindi niya kakayaning manalo sa laban niya kanina kay Sojo. Sa loob ng lab, makikita natin ang Daitenseki na nilalayuan ang nawawasak na kamay ni Sojo. Nag-ignite ito, at nagdulot ng isang malaking explosion na nilamon ang buong Kaburato Castle. Bago mamatay si Sojo, ang nais pala talaga niyang makamit ay ang makapantay ang idolo niyang si Kunishiga, pero in the end ay nabigo pa rin siya. At tama ang sinabi sa kanya ni Chihiro. 10 araw ang makalipas, pinag-usapan na ng leaders ng The Kamunabi sa kanilang headquarters ang recent events. Sa 6 na miyembro ng Anti-Cloud Gouger Special Forces, ang team captain na si Akuto at ang youngest member na si Kazan lang ang nakabalik ng buhay although naputulan ng mga binti at braso. Nalaman na rin nila na hindi si Sojo ang tunay na leader ng kalaban dahil nananatiling nakalista pa rin sa auction ng Rakusa Ichi ang enchanted blade na Shinuchi. Ang mahalagang good news para sa mga leaders ay nasa kamay pa rin nila ang Kaichi, ang demon monster skill ni Kazan. Thankful sila sa sacrifices ng mga namatay na members, pero kailangan na talaga nilang makuha ang Shinuchi anuman mangyari. Na-bring up ng ibang leaders kung kanino ba dapat nila i-assign ang Cloud Gouger. Ang ginagawa ng The Kamunabi para masigurado na mabuting ma-keep in check ang enchanted blades, ay nagbibigay sila ng lifelong contract sa isang sorcerer na mapagkakatiwalaan ng isang enchanted blade na sila lang ang pwedeng gumamit. Kaya simula nung panahon na pinatay ng Hisako si Kunishiga at ang previous wielder ng Cloud Gouger, sinigurado na ng The Kamunabi na palaging mabigyan ng proteksyon ang mga nabubuhay na wielders ng enchanted blades na lumaban sa panahon ng Imperial War.
Nakasilyado ang kapangyarihan ng isang enchanted blade sa sinumang ka-life contract nito. Kaya hanggat nananatiling buhay ang isang wielder, walang ibang makakagamit nito. Pero ngayon, meron silang panibagong problema. Azumi's secret is out. Nabigay si Kazan ng isang fully transparent na report at inamin niya ang lahat ng nangyari, kasama ang existence ni Chihiro at ng ikapitong enchanted blade na likha ni Kunishiga. Mas namamroblema pa lalo ang leaders ng The Kamunabi, dahil hindi nila mahanap ang Cloud Gouger. Kaya, ina-assume nila na si Chihiro Rokuhira rin ang nagtatago nito. Several days earlier, bumisita si Azami sa ICU at kinumprante niya si Kazan. Humingi ng tawad si Kazan kay Azami dahil sa pag-reveal niya ng sekreto nila. Pero hindi naman daw niya ni-reveal sa leaders na matagal nang magkakilala si Azami at Chihiro. Hindi lang talaga kaya ng konsensya ni Kazan na hayaan lang ang mga enchanted blades dahil naniniwala siya na itong mga katanes na ito ang tanging cause ng kanilang mga problema. Lalo na't na-witness ni Kazan first-hand ang hagupit ng isang enchanted blades na pumatay sa mga kaibigan niya. Tinanong ngayon ng mga leaders ng The Kamunabi si Azami tungkol sa issue. Iniisip ng isa sa kanila na sa tingin niya ay matagal nang tinatago ni Azami ang tungkol sa anak ni Kunishiga Rokuhira at sa kanya niya sinisisi ang lahat. Bigla ring nakisali sa paninisi yung isa, pero bago pa mauwi sa isang interrogation ang kanilang meeting, pinigilan sila nung malaking mama. Sayang lang ang oras nila at di na dapat nila pinagtatalunan ang problema na 3 years ago pang nangyari. Kailangan lang nilang matupad ang matagal na nilang goal na mabawi ang lahat ng nanakaw na enchanted blades. Sinabi niya kay Azami na ang bago nilang problema ay ang consequence ng pagsikreto niya. Kaya ngayon, kailangan rin nilang matagpuan si Chihiro at bawiin sa kanya ang Cloud Gouger at ang Enton. Dahil sa casualties na natamo ng grupo ni Akuto Hagiwara, ayaw na nilang mauwi sa trahedya ang sinumang pahaharapin nila sa target na may hawak na 2 enchanted blades. Kaya nag-decide silang i-dispatch ang kanilang pinakamalakas na fighter, ang lady na si Hiyuki Kagari.